malikot lang sila. Batuan. Sabi hindi, pasukin mo yung lugar. Saksakan talaga kagad. Ngayon, bulihan eh. Noon, ang pinakabatuan, Molotovs eh. Pillbox. Yung talaga underworld na yun eh. Sputnik, Bahala, Commando, BCJ. Mga criminal talaga yan eh. Mga thrill seeker lang to yung mga bata eh. Matatagpuan nilang sarili nila na hindi pala sila siga kasi basahan. Tapos gaganunin pa sila. Maski sabihin mong ikaw ang pinaka-presidente, pinakasiga, wala. Basahan ka. Ito, ganito. Sa barko ko, saksak to eh. Pero magugulat ka no kung bakit ganyan ang korte. Ako lasing, pero siya lasing na lasing. Kasi nung sa barko kami, nilapitan ako nung isang engineer. Sabi niya, ba't ikaw lang nakakadena? Yung mga kasama mo hindi. Sabi ko, tiryado lang ako ng superintendent ng Davao. Kasi nung pumuga kami, tinangay ko yung gitara ng anak niya. Kaya ka ba nakatakas? Sabi ko, sa banda kasi ko. Di singer ka. Sinama niya ako sa first class nung engineer. Nakakadena ako. Ang lakas ng dating mo. Dinala ako sa first class. Kanta ako ng kanta ngayon doon. Ang dami kong blessing. May nagbibigay ng pera, may nagbibigay ng mga damit, mga pagkain. Di uwian na. Mga alauna na madaling araw. Kita ako, nasa harapan ko. Sabi niya, ikaw lang ang masaya sabi sa akin. Talagang tirador ng bahala yun. Di instinct. Alam ko titirahin ako. Di inisip ko na kagad alam ko nakakadena ako. Tumingin ako ng mahawakan kong pamalo o kaya wala Binitawan ko na yung mga pagkain. Hinarap ko siya ngayon. Tinamaan kagad ako sa dibdib Yung family size na Royal True Orange, binasag yung korteng kutsilyo talaga. Ayun ang pinanaksak sa akin. Ito, tsaka to. Pero kung tumakbo ko, patay ako. Dahil kakabayuhin niya ako Madadapa ako dahil nakakadena. Kaya ang ginawa ko, hinarap ko siya Kaya ko lang nalaman, yung direksyon ng dugo, imbis na dito, gumanon, tumaas. Tapos pag ganun ko, kita ko dugo, alam kong may tama ako. Nasuntok ko pa siya, natumba. Tapos kinababawan ko yung kadena ko, sinakal ko siya ng kadena ko. Natikwas siya ngayon ako. Sumir ko ngayon ako paano. Tama-tama ngayon, nagkagulo na sa barko. Dumating na yung mga escort. Kinulata na siya, pero dalawa na ang tama ko, dito tsaka dito. Tapos tinugot ako sa ospital ng Cebu. Ginupit yung short ko Nung nilinis nila, tsaka lang nila nalaman na puro totoo ko. Puro dugo to Sabi niya, parang ahas to. Sabi saya, pero naiintindihan ko. Dagan batik, sabi niya. Tapos nang binalik na kami ng Maynila, hindi ako kinonfine He is a very dangerous inmate. We cannot leave him here. Pumirma ko kayo ng waiver, sabi ng doktor. Kasi hindi siya pwede dapat talaga ibiyahe. Yeah, I will sign the waiver. Pinirmahan ng team leader. Kaya makikita mo talaga, hindi nila ako mapatay. Yung pala may plano ang Panginoon sa buhay ko. May plano talaga Paano ka ba lumaya, Lolo? Magugulat ka yung paglaya ko. Walang lumalakad. Ako naman, siyempre, magalang ka. Bawat masalubong ko mga empleyado, lalo ng mga opisyal. Morning, sir. Good afternoon, sir. Leaving out ako Pastor. Tapos kapatas ako ng isang project. Pag may nasalubong ako sa administrative building, pinabati ko. Yung isa ron, siya ang chief ng document section. Tinawag niya ako isang araw. Bill, sundan mo ako sa opisina. Sabi niya, ako sa'yo, na-intriga ako sa'yo. Ilang taon na ba natitira mo? Sir, mga 16 na. Ano bang kaso mo? At pinakuha niya yung records ko. Sabi niya, subukin lang natin Total, Christian ka naman. Sabi niya, marunong ka naman mag-pray. So mag-pray ka lang. Nung pagtingin niya pa lang sa brown envelope ko, sabi niya, pakamot siya Sabi niya, ang gulo na kasi ng buhay mo Yung pala, sinama niya sa bulto ng re-recommend. Lumusot. Ganun lang kasimple. Pero nagulat na lang ako. Tinawag bigla yung misis ko. Sabi niya, Esther, lalaya na si Bill, alam mo ba? Hindi. Kasama siya sa bibigyan ng conditional pardon. Nung time na yun kasi, parang walang halaga sa akin ang buhay ko. Parang galit ako sa magulang ko, galit din ako sa mundo. Pero mabait naman ako sa mga tao, sa mga bata. Yayakapin ko mga bata, bigyan ko ng pera. Yung mga nagsusugol ng mga babae, pag galing kami sa trabaho, tawagin ko isa. Ilang kayo? Tiglilimandaan kayo, lahat kayo panalo na. Pag bumalik ako rito, nandiyan pa kayo, tataob ko lahat yung mga yan. Marami akong mga paboritong verse. Pero ang isa sa mga verse na naano ko, yung Jeremiah 33:3. Ang tawag ko dyan, outline sa Panginoon. Sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you do not know. Sabi ko, Panginoon, alam mo naman na walang magtitiwala sa akin sa paghahanap buhay. Tulungan mo naman ako sapagkat sinusuko ko na yung buong buhay ko sa iyo. Meron pang isa, yung Acts 1:8. And you shall be empowered by the Holy Spirit, and you shall be my witness from Jerusalem to Samaria to Judea and to all parts of the world. Nangyari sa buhay ko. Ang masishare ko lang, kung ito ang makakapanood ay nasa loob, okay, maski nasa labas, pero namumroblema ng gusto. Ang verse na ginamit ng Diyos sa akin, kaya ako nagkaroon ng talagang first hand na encounter sa Panginoon. Ito, lumapit
kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at may mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11:28. Ayun yung nabasa ko isang gabi, maliit na Bible lang. Inipit ko yung daliri ko, umiyak ako. Pero wala akong pinagsisisihan. Naghinayang ako. Pamira, ba't punta ako rito? Matalino ako, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Binasa ko uli, lalo ako napaiyak. Yun na, nagsisi na ako. Nagsisisi ako. Nilapit ko na sa Panginoon. Panginoon, hirap na ako, bigyan mo lang ako ng kapayapaan. 3 lang ang nakakaalam sa talagang kasaysayan ng buhay ko. Ang Diyos, si Satanas, at saka ako. Wala nang iba. Ito, sinulat ko to. Nasa balsa ako eh. Nasa Lagoon. Tinitle ko rito, Pagtitiwala. Yan, no? Nasa balsa ako, tapos naka-full mo ng ano, hindi pa ako lumalaya. 1986 eh. Hindi lahat ng umaga ang araw ay sisikat. Minsa'y natatakpan ito ng maitim na mga ulap. Hindi lahat ng gabi may bituing maghihinging. Minsan ang kalawakan ay sadyang napakadilim. Tulad din ng buhay natin, may liwanag at may dilim. Ulap ng suliranin, sadyang dumarating. Hindi lahat ng araw ay maliwalas ang panahon. Minsan ay mayroong bagyo umuunos sa maghapon. Ngunit ako'y laging ligtas sa kamay ng aking Panginoon. Sa biyaya niya ako nakakalong. Para doon sa mga, unahin ko muna yung mga ex-convict, lalo na yung mga may edad na nasa labas ngayon, alalahanin nyo na merong Diyos na naglabas sa atin. Kung hindi nakialam ang Diyos sa buhay natin, hindi naman tuloy tayo siguro lalaya eh. Walang malas, walang swerte. Itinakda talaga. Itinakda ang mabubuting pangyayari sa mga kumikilala sa Diyos. Nakatakda ang mga pangit at mga parang sumpang pangyayari dun sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya tayong lahat ng mga nakalabas sa bilangguan, ilagay natin sa ating puso at isipan na pinalabas tayo ng Diyos. Kung tutuusin, may layunin ng Diyos na yung kanyang pag-ibig ay makilala natin, i-acknowledge natin ang kabutihan niya at ma-share natin. At sa ating pagtanda, wag tayong nawang maging parang challenge ba sa mga nagsisimulang magloko na imbis na matakot sila sa pangit na buhay sa loob para madiderba sila. Ilayo natin sila sa kapahamakan sa pamamagitan ng unang-una, mas madali nila siguro pakinggan ng magulang. Wala naman kasing magulang na maghangad na mapasamang ang anak. Bagamat meron, sa totoo lang meron. May mga nanay nga na binubugaw ang mga anak eh. May mga tatay naman na walang magandang example, magsasuffer din yung anak nila. Hindi ako nagsasalita sa inyo na reliyosong tao. Hindi ako ordinaryong nagloko lang. Talagang matindi yung pinagdaanan ko. May pinatay, may pinapatay. Hindi mabilang ang mga holdapan, ang hijacking, at mga iba't iba pang kaso. Ayaw ko na sanang banggitin yung mga bagay na yan, pero kaya ko lang nababanggit para makita ninyo at marinig ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Na kahit anong sama ng tao, kung kikilala sa Kanya, magbababa ng Kanyang loob. Laging nandudong pa rin ang Kanyang compassion, ang Kanyang awa, at ang Kanyang kapangyarihan na baguhin tayo. Kaya dun sa mga ex-convict na nandyan sa labas, pinapasalamatan ko ang Diyos na kasama kayo at magkakasama tayong pinalabas ng Diyos. At sana wag natin sayangin to. Mahalin natin ang ating pamilya at wag na natin isipin pa na makagawa ng mga bagay na mayroong mga circumstances tulad ng kamatayan, bilangguan. Sa mga kabataan naman na natitrill o natutuwa, na nasisiyan sa mga laban-labanan ng mga gangs, wag nyo nang isipin pa na ipagpatuloy. Papunta talaga yan sa kapahamakan. Biblia ang nagsabi niyan na si Satanas ay dumadating para mangwasak, manira,
pumatay at magnakaw. Nanakawin niya ang inyong magandang kinabukasan, sisirain niya ang inyong mabuting pagkatao, at hanggat maaari papatayin niya kayo na walang pagkilala sa Diyos para ang kaluluwa niyo mapunta sa Kanya. Yun yung mga talagang katotohanan na ayaw ni Satanas na marinig ninyo. Kaya sinasabi sa inyo ng isang dating mamamatay tao at isang dating pusakal na hold-upper ang mga bagay na to dahil naranasan ko ang totoong sinasabing grace. Alam niyo ang ibig sabihin ng grace o biyaya ay mga bagay na hindi tayo karapat-dapat pero pinagkaloob pa rin sa atin. That is grace. Something that we do not deserve but still God has given to us. Iba rin yung biyaya sa pagpapala. Ang pagpapala ay binibigay ng Panginoon doon sa mga talagang kalugod-lugod sa Kanya. Born again, hindi religion yan eh. It's a lifestyle. God first. Una ang Diyos. Born of the Spirit and truth. Kasi ang Diyos ay truth and Spirit. Hindi siya talaga visible, pero pagka kinilala natin siya, it is the Holy Spirit that guides us. Kaya nga, yung nangyari sa akin, yung you shall be empowered. Unless the Lord guides me, yun lalabas sa labi mo. Wala talagang honor o walang glory sa tao. Ang glory talaga sa Diyos lang talaga. Mapalad lang ako na ako ay isa sa mga napili niyang mouthpiece. Katulad dito sa Tatong Kalye, sana ay tangkilikin nyo rin ito sapagkat huwag kayo matakot sa mga tato. Mas nakakatakot yung mga walang tato na hindi pala tapat na mga kaibigan at saka mga ano. Yan ang mas delikado sa labas, di ba? Pero sa Tatong Kalye, marami pa rin po kayo makikita mga mensahe. Marami mga tao na binago ng Diyos at binago ng kanilang mga hangarin para sa kanilang pamilya. Napakahalaga na ang lahat ay manggaling sa Diyos.